araw sa ating lahat. Ako si Binibining Lasami Sibumit. At ngayon, talakayin natin ang tungkol sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Alamin natin kung ano-ano ang kanilang tradisyon, kultura at panitikan. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Binubuo ito ng mga lalawigan, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Basilan at Zamboanga City. Kilala na makukulay ang kanilang kasuotan. Mahilig sa musika at sayaw ng mga saliw ng mga gong, pagdiriwang ng Hari Raya Haji ng mga Muslim at kulturang Chabacano. Bahagi rin ng kanilang kultura ang katutubong awitin, tulang papuri at mga ritual tulad ng tulak bala. Narito ang kanilang mga tradisyon. Una, Ramadan o pausa. Ito ang buwan ng pag-aayuno, pagsakripisyo, debosyon kay Allah, Diyos ng Muslim. Ito ang hindi pagkain, pag-inom at pag-iwas ng mga masasamang gawi mula pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Pangalawa ay ang Hari Raya Haji, ang pagdiriwang ng kapistahan pagkatapos ng pag-aayuno, sakripisyo o pagkatapos ng Ramadan. Mayroon pa rin silang tradisyon na ginaganap sa isang buwan sa isang taon at 4 na beses sa isang buwan tuwing Huwebes. At may mga sikat na festival sa Zamboanga Peninsula o famous festival. First is Hermosa Festival. Ito ay isang pinakamalaking pagdiriwang tuwing Oktubre bilang paghahangal sa mahal na Birhen ng Pilar. Mayroong posisyon, misa, sayawan at cultural representation. Pangalawa ay ang Kabayo Festival at Zamboanga Peninsula. Ito ay ang karera ng mga kabayo. Pangatlo ay ang Venta Festival. Ito ay nagtatampok ang mga makukulay na tradisyonal na bangka ng mga Sama, Badyaw at Tausug. Narito ang kanilang wika at kultura. Sila ay mahilig sa musika at sayaw ng mga saliw ng mga gong tulad ng saw-saw. Ito ay sayaw ng pag-iisang dibdib. Pangalawa ay singkil. Ito ay sayaw ng isang prinsesa na pinapayungan habang humahakbang sa 4 na kawayan katulad ng tinikling. Pangatlo ay ang paring kamalis. Ito ang sayaw sa paghuhukuman. Makukulay ang kanilang mga kasuotan. Ang suot ng babaeng Muslim ay ang mahaba ang manggas at labas ng damit at labas ng liig ay nakapikot, ang kanilang panda ay sarong. Ang mga mayamang Muslim ay nagsusuot ng sidang sarong na magaganda ang kulay at disenyo at may mga palamuting perlas. At ang mga lalaki Muslim naman ay nagsusuot ng mahigpit na jacket at mahigpit na manggas. At ang kanilang mantalon ay cotton. At may mahabang sash na nakapalibot sa kanilang baywang. May mga iba't ibang wikaing ginamit tulad ng Badyaw, Tausug, Cebuano, Kalibungan, Subanong, Sanduka, Siboko, Sama at Chabacano. Ang mga Muslim ay may paniniwalang kapag may isang namatay, ay dapat suotan ng kaniyang paboritong damit at pabaunan at bigyan ng pagkain dahil malayo ang
dahil malayo ang lalakbayin nito. Ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy dahil para sa kanila ito ay marumi. Ang pagkain ng mga Muslim ay ang pangunahing pagkain ng mga Muslim ay una, kuratsa. Ito ay crustacean na may gata. Pangalawa, sati. Ito ay maanghang na barbecue na may sawsawang sarsa. Pangatlo ay ang seafood paella and knickerbocker. Ito ay halong-halong prutas at sariwang mga isda. Ang mga produkto ng Region 9. Ito ay niyog, mais, isda, citrus, banig, abaka, kambing, kabayo at baboy. Ang kanilang mga hanap buhay ay pangingisda, lalo na sa Basilan. Ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, ang kanilang hanap buhay ay pangingisda, pangungulekta ng itlog, paghuhuli ng pawikan, at paghahayupan. Ang lungsod ng Zamboanga ay ang sentro ng kalakalan ng rehiyon. Ang Basilan, ang pinakamaraming produksyon ng goma. Ito ay goma ng buong mundo ng Pilipinas. At ang Zamboanga del Sur naman ay kilala sa pagtutruso, mayaman sa non-metallic. Narito ang kanilang mga panitikan. Una ay ang bugtong. Ito ang paligsahan ng kaalaman upang madibilog ang talas ng ating pag-iisip. Pangalawa ay ang awiting bayan. Halimbawa, dori-dori ng singkil. Pangatlo ay ang mga alamat. Halimbawa, anghel sa kalangitan. Ito ay alamat kung bakit umuulan. Pang-apat naman ay ang kwentong bayan. Halimbawa, Manik Buangsi. Ito ay kwentong bayan sa Zamboanga Peninsula at kilalang kwentong bayan na may halong hiwaga. At doon nagtatapos ang ating tinalakay ngayon. Maraming salamat. Ang panitikan ng Region 9 ay sumasalamin sa makulay na kultura ng mga Chabacano, Tausug, Yakan at Subanin. Makikita rito ang mga impluwensya ng Katutubo at mga Kastila dahil sa mahabang kasaysayan ng rehiyon. Una ay ang panitikang pasalita. Ito ay ang mga epiko at alamat tulad ng mga kwento ng Subanin tungkol sa pinagmulan ng mundo at kabayanihan. Mga awiting bayan, kagaya nung sinasabi ko kanina, mga awiting bayan, kwentong bayan, ito ay traditional na awitin ng mga Tausug at Yakan na nagpapahayag ng pag-ibig, pananampalataya at pagkikibaka. Bugtong at salawikain, ginagamit sa pagtuturo ng aral at pagpapahalaga. Kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang paligsahan ng kaalaman upang madibilog ang talas ng isip. Pangalawa ay ang panitikang nakasulat. Ito ay panitikang Chabacano. Maraming tula at kwento ang nakasulat sa wikang Chabacano, lalo na sa Zamboanga City. At ang pangalawa ay
Ang pangalawa sa panitikang nakasulat ay ang relihiyosong akda. Dahil sa malakas na impluensya ng Kristiyalismo at Islam, may mga dasal, nobina at sulating panrelihiyon. Pangatlo ay ang katangian ng panitikan sa Region 9. May timang kabayanihan at pagkikipaglaban. Malalim ang pananampalataya. Pinapahalagahan ang pamilya at tradisyon. Makikita ang paghahalo ng kulturang Katutubo at Espanyol. Sa kabuuan, ang Region 9 Zamboanga Peninsula ay isang mahalagang rehiyon sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Pilipinas. Taglay nito ang mayamang likas na yaman, masiglang ekonomiya at makulay na kultura na bunga ng pagsasama-sama ng iba't ibang pangkat, etniko at impluensya ng kasaysayan. Sa makatuwid, ang Region 9 ay hindi lamang mayaman sa yamang dagat at agrikultura, kundi mayaman din sa identidad at kulturang nagpapalakas sa pagkakilanlan ng mga mamamayan nito at nag-aambag sa kabuuang kaunlaran ng bansa. At yun lang po. At doon nagtatapos ang ating tinalakay ngayon. Maraming salamat.